Alamin at kilalanin natin. Sino? Si Teresa Magbanua. Si Teresa Magbanua ay isang masipag na guro, mabuting asawa, asintada, at henerala ng Bisaya. Veterana ng 3 digmaan si Teresa Magbanua, ang himagsikan ng taong 1876, ang digmaang Pilipino-Amerikano sa mga unang taon ng ika-20 siglo, at ang ikalawang digmaang pandaigdig. Isinilang sa Pototan, Iloilo, noong ika-13 ng Oktubre taong 1868, mula sa isang kilalang pamilya. Ang kanyang ama na si Don Juan Magbanua, ay isang huwes, sa Court of First Instance ng lungsod ng Iloilo. Samantalang ang kanyang ina na si Doña Alejandra Ferraris, ay anak ni Kapitan Benito Ferraris na kilala ring angkan sa lungsod. Pangalawa siya sa 8 magkakapatid at unang nag-aral ng pagiging maestra, sa Kolehiyo de San Jose sa Haro, Iloilo, hanggang sa lumipat sa 3 pang eskwelahan sa Maynila. Kolehiyo de Santa Rosa, Kolehiyo de Santa Catalina, at Kolehiyo de Donna Cecilia, kung saan nakapagtapos siya ng sertipiko sa pagtuturo noong taong 1874. Kumuha rin siya ng kursong Masterel sa Universidad ng Santo Tomas, pagkatapos ay bumalik sa Pototan upang maging isang disiplinadong guro. Nang lumipat siya sa Sara, Iloilo, para magturo, doon niya nakilala si Alejandro Valderas na isang mayamang Panginoong may lupa. Nagpakasal sila noong taong 1878, na siyang nagpahinto sa kanyang pagtuturo at nanatili na lamang na isang may bahay. Dito siya natutong maging asintada at sumakay sa kabayo ng walang tinag. Nang lumaganap ang revolusyon sa isla ng Panay noong taong 1878, walang pag-aatubiling sumali si Teresa Magbanua sa kilusan, kasama ang 2 niyang kapatid na lalaki na sina General Pascual at Komandante Elias. Dahil sa kanyang tapang, lakas ng loob, at marubdob na pagmamahal sa bayan, nagtagumpay si Nanay Esa, at ang kanyang tropa sa Baryo Yanting Pilar Capiz, sa pamumuno ni General Martin Delgado. Sinundan pa ito ng isang matagumpay na labanan sa burol ng Sapong. Sa panahon ng digmaang Pilipino-Amerikano, mas higit pang kinakitaan ng tapang at patriotismo ang tinatawag na Joan of Arc, ng Bisaya. Dito siya tinaguri ang asintada dahil sa husay ng pagbaril habang nakasakay sa kabayo. Nakailang engkwentro pa si Nanay Esa, hanggang sa masawi ang 2 niyang kapatid sa Sarabaya Negros. Sa paglipat ng siglo, dumanas din ng matinding paghihirap si Teresa Magbanua, na kinailangang magbenta ang kanyang pamilya ng ari-arian. At kahit sumuko siya sa mga Amerikano noong 1900 na bilanggo, ang mithi niyang makitang malaya ang Pilipinas ay hindi napawi. Sa pagdating ng panahon ng Hapon, muling nakidigma si Nanay Esa, kahit may edad na. Linente niya ang ilang nalalabi niyang ari-arian at ipinambili ng armas, pagkain, gamot, at iba pang suplay. Nagmistulang si Tandang Sora ang papel ni Magbanua sa panahong iyon. Matapos ang gyera, pumanaw ang kanyang asawang si Alejandro na nanatiling matapat sa kanya kahit hindi sila nabiyayaan ng anak. Lumipat siya sa bayan ng Pagadian, Zamboanga del Sur kasama ang kapatid niyang si Maria. Isang hapon ng Agosto taong 1947 habang malakas ang ulan, pumanaw si Teresa Magbanua na naging saksi sa ilang dekadang pakikipaglaban ng bayan para sa kalayaan. Wika ni Teresa Magbanua, "Wala man akong supling na inaruga, ang makitang lahat tayo ay malaya, ay isa ng kaganapan ng aking pagiging Nanay Esa ng bayan."